Pag-uusapan pa natin ang ibang ganap ng Pangulo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano pa bang kagamitan para sa PAF ang kinakailangang bilhin ng ating administrasyon? Pops Jen, sabi ni PBBM kanina, bibili tayo ng mga additional air assets kasi malaki daw yung naitutulong niyan una sa maritime patrol so sa pangangalaga ng teritoryo ng bansa. Isa pa siguro yung mga equipment na bibili natin kasi ang sabi ng Pangulo kanina, palalakasin natin yung ating cyber warfare communication system. So kinakailangan niya ng mga equipment sa pagmo-monitor, di ba yung mga air patrols and anything about may kinalaman sa mga threats sa ating bansa. Anong ibig sabihin, Julie, ni PBBM nung sinabi niya na lumawak na ang maritime domain awareness ng bansa? Ano ibig sabihin nun? Oo, yung maritime domain awareness kasi, Pops, yan yung effective understanding of everything associated sa ating maritime domain o yung yamang tubig natin, yung sea, yung mga assets natin. Dahil ba madalas pag-usapan ngayon, nagiging issue? Oo, ngayon mas aktibo na rin daw yung ating Air Force sa pag-attend ng mga iba't ibang mga talks at pakikipag-usap sa mga international military counterpart natin. So dahil dyan, mas lumalawak din yung kaalaman ng bansa pagdating sa maritime security. Pangalawa, yung mga MDA kasi, may mga MDA programs na tinatawag. Iyan yung nakakatulong sa, yung goal nun is malaman natin kung ano yung mga threats na darating sa bansa. So magkakaroon ng effective na paraan yung Pangulo katulad nung ginagawa kanina or yung ahensya rather katulad nung ginagawa kanina kung paano ba bawiin yung teritoryo sakaling makubkob ng kalaban, kung paano natin dedepensahan yung bansa through our air assets. So mahalaga talaga na may air assets din tayo. Lumalalim yung ating kaalaman tungkol dito sa mga bagay na ito na kasi medyo mainit yung usapin dyan sa West Philippine Sea. Okay, nung nakaraang linggo sinabi ni Russian President Vladimir Putin na may dinala raw ang US na nuclear-capable missiles sa Pilipinas. May pahayag ba rito ang palasyo? Sa naging speech ng Pangulo kanina, walang nabanggit tungkol dyan and wala pang anything na sinasabi yung palasyo tungkol dito sa nabanggit ni Russian President Putin. At wala pang lumalabas na ebidensya na posibleng totoo nga yung mga claims ng Russia. Okay, kambyo naman tayo. Hindi natuloy yung pag-anunsyo ni PBBM doon sa inaasahan nating magiging appointee sa DepEd. Ano nangyari doon at kailan natin inaasahan na magkakaroon na? Ang sabi niya, last week, by the end of the week. By the end of the week, bago matapos ang linggo. Bago matapos. Pops, nahihirapan daw. Ang sabi ng Pangulo, mahirap daw pumili ng susunod na DepEd Secretary. Marami raw kasing panawagan ngayon, gustong maging educator yung next DepEd Secretary, administrator. Manager. Meron pa daw ngayon na panawagan na dapat history professor. So marami daw siyang pinagpipili ang pangalan, madaming binubusising CVs, kaya lang hindi pa alam kung sino ba yung, kumbaga, the one para doon sa posisyon. Na siguro ang ating Pangulo, hindi sa makapili. kanya nang galing yan, sabi niya, talagang nahirapan ako. Alam mo, mas mainam yung marami kang pagpipilian kaysa yung wala kang mapili. Actually. Okay, bago yung PAF anniversary, naging busy din si PBBM sa concert. Mukhang napuyat pa ang ating Pangulo. Ano ba? Okay, ano ba ang nangyari doon sa concert na yon? Sino mga imbitado? Sa palasyo kasi, Paps, may tinatawag tayong konsyerto sa palasyo. So, binubuksan yung Malacanang grounds para sa iba't ibang mga professionals. This time, yung mga healthcare workers natin, yung pinarangalan dyan, kinilala sila doon sa konsyerto sa palasyo. May mga performances at nakikita nyo ang Pangulo. Nakiki-jamming. Mukhang enjoy na enjoy. So, parang mala-videoke pala ang nangyari doon sa party na yun. Oo, kasi may mga singers dyan. Yan, si Martin Nievera. May mga iba't ibang singers na nag-perform dyan. Pero aside from that, Pops, wag natin kalimutan na yung konsyerto, pagkilala siya sa healthcare workers. Kaya meron ding mga Filipino nurses from United Kingdom na kinilala dyan. Sila yung mga outstanding o yung kinilala rin ng international community. So may mga pinarangalan pala dyan. Oo, at hindi lang yan yung first konsyerto sa palasyo. Alright, maraming salamat. Mobile Journal Julie Baiza.